Good morning, everyone. We are the Group 5, and our topic for today is all about climate change. So, good morning everyone. I'm the first reporter and I am Fritzine Welen Rojas. So, the first one is the altered weather patterns. So, the altered weather patterns increase frequency of extreme weather events such as droughts, floods, and storms can disrupt crop production, reduce agricultural yields, and damage infrastructure. So these events make it harder for farmers to predict planting and harvest times, leading to food shortage. So kani-kaning, di ba, diri sa Philippines is lahi-lahi man jud og climate dire. Na usahay magbagyo, na usahay magbaha. So kani nga mga calamities is makalid ni siya sa kuan dili maka-harvest on time ang mga farmers because of the altered weather patterns. My name is Renilyn Magaliano. So, my topic is water scarcity. Changing precipitation patterns and increased evaporation due to the higher temperature lead to water shortage. Water is the essential for irrigation and diminished water supplies can hurt crop yields and livestock production, especially in a water scarce region. Kulangon sa tubig di ay kay mao ang pagbago sa pattern sa labi na sa pagtaas sa ulan sa evaporation tungod sa mas taas ang temperature, so musangpot ang kulangan sa tubig. So importante ang tubig sa irrigation o pagkunhod sa supply sa tubig, so makadaot pag-abot sa tanom sa mga badak sa kahayupan ilabi na sa mga rehiyon sa nihit nga tubig. May Hinolas Chicken. Temperature changes. Rising global temperatures affect crop growth cycles. Some crops, like wheat, maize, and rice, have optimal growing temperature ranges. Exceeding these limits can reduce productivity. Heat stress can also harm livestock health and reproduction. So, temperature changes, as we all know that if kanang mo grabe ang init is daghan kay maapektan also the mga mamamayan, and ang mga yuta is kanang manggahi siya. Then also the heat stress ay kanang makakuan po siya sa mga kanang kalusugan sa mga hayop, kay di ba ang mga hayop kadto man na siya itugoy sa mga nang na mga kahoy mga dahon, so init siya, so maapektan jud ang mga hayop sad sa temperature heat. Then ang heat pod is also makakuan sa mga tao, which is ang kanang kainiton makalabad sa ulo sa mga tao, mao na maka-affect jud siya sa ato o sa mga kayupan o sa mga daghan pa. Good morning, ma'am. My name is Malvin Lebrias, and my topic is all about soil degradation. Soil degradation, extreme weather events such as heavy rainfall droughts contribute to soil erosion, loss of soil fertility, and desertification of all our reduce agricultural productivity and limit foods availability. For example, ma'am, sa soil degradation is like sobra sa uwan or sobra sa init. Like if sobra sa uwan, ma'am, like mga lata, like if sige ka basa ang yuta, like mga lata sa daang tanong manang hinay ang kuan sa agriculture. Din og sobra sad ka kanang init, like hinay sa matubo ang tanom unang kanang muna siya na hinay sad sila og harvest. Muna siya example of soil degradation. Hello ma'am, my name is Cuslo Aligato and my topic is all about pest and disease. So pest and disease is warmer temperatures and changing ecosystem provide more favorable conditions for pests, disease and invasive species that can damage crops and livestock. So ang kanila ang pest and disease kay mo na naguba sa mga gitanom na to, mo na hinungda pud usahay nga gamay ra ang lahang mga stock sa mga pagkaon like para na mga utanon. So mo po ni hinungdan na to nga nagmahal pud ang mga palitunon kay sa pest mo ni hinungdan.
Good morning, everyone. I am Kate Crystal Canoy, and I am going to report about the impact on fisheries. Rising ocean temperatures and acidification affect fish populations, impacting global seafood supplies. Changes in migratory patterns and declining fish stock undermine food security for communities reliant on fisheries. Of course, ma-change magyud na ang temperature po sa dagat kung mag-climate change, and naman po yung ang di ba gid tanan nga mga isda is kanang makaagwanta, og for example kanang init ang adlaw, so init pa ang tubig sa dagat nya dili gid biya ingon nga tanang isda, tanang mga kanang kuan, mga marine life nga pwedeng mabaligya kay kanang makaagwanta og inana nga kanang temperature sa tubig. So kanang if na kanang ang mga fishermen nga inana na manguha na og mga isda para ibaligya kay di gyud sila nga makakuha og daghan, so gamay ra sila og matinda sa market. That's all. Good morning, everyone. I'm Angel Navales, and I'm going to report about shifting agricultural zones. Climate change alters geographical patterns of agriculture, making some regions unsuitable for traditional crops, while opening up new areas for cultivation. The transition may not be smooth due to the lack of structure, knowledge, or suitable varieties. So, ang shifting agricultural zones is, is tungod sa climate change is nausab ang mga lain-laing lugar. So, like for example, ilang lugar sa una is ipangtamnan o mga vegetables like nana. So, karon is murag nausab na tungod sa climate change. So, dili na magamit ang ilang mga yuta. So, ang mga mag-uuma is kalibog ug unsaon nila pag-atiman ang ilang mga gipangtanom sa ilang lugar. Ang mag-uuma is nangita silang paagi kung unsaon nila pagpabuhi sa ilang mga gipangtanom. That's all. So I am Hanzing Jewel Camos, the last reporter of Group 4. One of the impact of global food security is nutrition quality. Changes in climate can have a significant impact on the nutritional quality of crops, leading to reduced nutrients levels in foods. These changes can be driven by factors like altered temperatures, shifts in rainfall patterns, and extreme weather events. As a result, essential micronutrients like zinc, iron, and others may become less available and commonly consumed. This can impact human health and exacerbate malnutrition, especially in vulnerable populations. And one of the example is bugas, vegetables, and fruits. Thank you.